Hello po sa inyong lahat. This is Lee Eugene from South Korea. Pag-usapan naman po natin ang Sanghae Bohom or casualty insurance ng mga EPS worker dito sa South Korea. Marami kasing nagtatanong na kailangan ba nilang magbayad talaga nun. Halimbawa na lang itong case na hinawakan ko. Siya po ay matatapos na yung kanyang bisang 3 years visa. Tapos i-extend daw po siya ng employer niya. Pero plano niya hindi natapusin yung 1 year and 10 months at mag-early exit na siya. So sabi niya, dapat ba nabayaran niya ang sanghe o hindi? Pag ganyan po ang inyong visa, halimbawa, in-extend kayo ng 1 year and 10 months at guys ninyo mag-early exit, kahit kayo po ay mag-early exit, bayaran niyo po yung inyong sanghe bohom. Halimbawa na lang, nag-early exit ka pero nagbayad ka ng sanghe bohom. Kahit nag-early exit ka, hindi mo tinapos yung kontrata mo, pero nakapagbayad ka ng sanghe bohom, covered ka ng 1 year and 10 months. So, ibig sabihin sa 1 year and 10 months na yon, kahit hindi mo tinapos yung kontrata mo, kung may mangyari sa yung masama, may makukuhang pera yung inyong pamilya sa Pilipinas. So, halimbawa, early exit ka, nakapagbayad ka na sanghe bohom, covered ka ng 1 year and 10 months, habang nasa Pilipinas ka, namatay ka, inatake ka sa puso. Pag ganyan, automatic may makukuhang pera yung pamilya ninyo sa Pilipinas. Kailangan lang nilang i-apply sa Korea. So, kailangan lang nila ng taong mag-a-assist sa kanila para ma-i-apply po yan sa Korea para matanggap po nila yung pera sa insurance. Tapos, ito pa po. Merong isang EPS worker po na nagbakasyon sa Japan or kahit hindi sa Japan, sa ibang country. Tapos nakapagbayad siya ng sanghe po home. So insured po siya. Kaya lang habang nakabakasyon siya sa ibang bansa, namatay po siya. So hindi po siya related sa trabaho. Pag ganyan, may makukuha pong malaking pera yung inyong pamilya sa Pilipinas. Ito pa. Halimbawa, EPS worker ka, tapos covered ka ng sanghe bohom or casualty insurance. Kaya lang, habang nagbakasyon ka sa Pilipinas, hindi natin masabi, bigla kang namatay through cardiac arrest or inatake ka sa puso, whatsoever, namatay ka. Pag ganyan, kahit nasa Pilipinas ka namatay, may malaking pera pong makukuha yung pamilya ninyo sa Pilipinas kung kayo ay covered or kung kayo ay nakapagbayad ng sanghe bohom or casualty insurance. Maliit na amount lang po yan. Yan po yung kagandahan sa mga EPS worker. Usually kayo lang yung meron yan. Kasi kami every month kami nagbabayad para sa casualty insurance. Pero sa mga EPS worker, isang beses lang kayo magbabayad, covered na kayo ng buong kontrata ninyo. Halimbawa, depende kasi sa age kung magkano yung binabayad. So halimbawa dun sa tinulungan ko last week, tinulungan ko siyang i-apply yung kanyang sanghe bohom para ma-insured po siya kasi in-extend yung visa niya pero hindi pa po siya nadedakan sa sanghe bohom. Upon checking, hindi pa po talaga siya nakapagbayad ng sanghe. So, in-apply po namin yung sanghe niya, magkano lang yung binayaran niya? 11,401. Covered na po siya ng 1 year and 10 months. Ganyan po siya kaganda. So, sa mga EPS worker natin dito sa South Korea, kung kayo po ay tapos na ang 3 years at in-extend na ng 1 year and 10 months ang inyong visa, kailangan magbayad po kayo ng sanghe bohong. Wag nyo po yung kakalimutan. Kung kayo naman po ay sincere at bumalik dito sa South Korea, make it sure na makapagbayad kayo ng sanghe bohong. At kapag in-extend pa ulit ng 1 year and 10 months yung visa ninyo, kailangan magbayad pa ulit kayo ng sanghe bohom. So, hindi po yung ginagawa ng employer. Hindi po yung required ang employer na gawin yan. So, sa mga EPS worker, obligado kayo mismo yung mag-apply at kayo mismo ang mag-check. Anyong.